sa tanan, ako si Victorio Dagohoy, nagpuyo sa Barangay Ilaya, Puro Puno. Ang pangidaron, 59. Member of this barangay, are you practicing deforestation? Yes. How often do you practice this policy? Ang practice kaya nagsige pag gani kong pananamog kahoy. Based on your observation, can you tell us how strong policy being implemented? Epektibo kay dakog tabang sa atong kalikasan kay mo naghatag og tubig ang kahoy. What is your advice to all to the youth today the importance of practicing this policy to preserve and conserve the environment to make the world sustainable and have a better place to live? Ang mga kahoy sa kalasangan nga dili putlon, magtanom og dugang kahoy para makakuha ta sa atong saktong kuan climate change nga dili ta madaot panahon nga naay mga kuan kalamidad. Nindot ang naay kahoy nga managhan kay dili ta magtabos og tubig sa palibot. Salamat. Hi everyone, I'm Irene 20 years old. I'm currently living in Ilaya, Hinanga, Southern Leyte. As a member of this barangay, are you practicing deforestation? Yes, kay ang pag-deforestation is mapagubak mo sa environment or like magpapag landslide, flooding. How often do you practice this policy? I practice this policy every day because as what I said earlier, that deforestation can affect of our environment. Just so, kailangan din nato pagsison kada adlaw. Based on your observation, can you tell us how strong policy being implemented? Yes, kay sa nakita na ho atong barangay is kuwang po nagputol og kahoy. Sunod man po sila sa policy na. What is your advice to all, to the youth, the importance of practicing this policy to preserve and conserve the environment to make the world better, sustainable, and have a better place? My advice to all, especially youth, na dili jud magputol og kahoy kay makadaot ni sa atong environment, like mo nang dahaon ta, landslide, tungod ana. So instead we should plant trees or mag-tree planting kay ma-better ang atong environment. Hi, I am Rosal B. Banda, 36 years old, and I live in Barangay Ilaya, Hinunangan, Southern Leyte. Question number 1. As a member of this barangay, are you practicing deforestation? As much as possible, dapat nating iwasan ang pagputol ng mga puno. Kasi isa ito sa dahilan ng pagkakaroon natin ng climate change, desertification, soil erosion, and among others. Question number 2. How often do you practice this policy? Or probably every day? Question number 3. Based on your observation, can you tell us how strong policy being implemented? As per my observation, kung i-rate natin siya sa 1 to 10, siguro na sa mga 7. Kasi hindi naman natin nababantayan most of the time yung mga tao na nag-i-illegal loggings. Wala sigurong masyadong or hindi ganun kahigpit yung batas para sa pagiging illegal logging or pamumutol ng mga kahoy. Question number 4. What is your advice to all, to the youth today, the importance of practicing this policy to preserve and conserve the environment, to make the world sustainable and have a better place to live? Or siguro maisa-suggest ko or maibibigayng payo is local government or the barangays, dapat magbigay sila ng seminar or program
not lang sa youth or dapat sa pangkalahatan once a year para ma-educate sila kung gaano kaimportante ang hindi pagputol ng mga kahoy para sa ating kinabukasan, or i-introduce natin kung paano natin ma-prevent ang deforestation, like magtanim tayo ng mga puno, tree planting program for the youth, and paggamit ng papel. And dapat i-introduce yung sustainable wood products para maiwasan ang paggamit ng mga plastics. Yun. Thank you. Ako si Victoria Puliran. Nagpuyo ko dinhi sa Ilaya. Ang edad ay 59. Member of this barangay, are you practicing don't deforestation? Oh, nag-practice ko nga dili ko maputol og kahoy. How often do you practice this policy? Para na ho kada adlaw. So, by your observation, can you tell us how strong policy being implemented? Sa nakita na ho sa atong barangay, wa man po'y namutol og dagkog kahoy sa kalasangan. What is your advice to all the youth today, the importance of practicing this policy to preserve and conserve the environment to make the world sustainable and have a better place to live? Ang ahong ika-advise sa mga youth ug sa mga tao, dapat musunod ta sa balaod sa barangay, dili ta mamutol og kahoy. Ako si Joel Saguran, nagpuso sa Barangay Laya, ang panuigon 45. Unsa usap ko kami membro sa Barangay Opisyal. As a member of this barangay, are you practicing don't deforestation? Nagpractice kay kuan mo po ko, membro mo po ko anang gitawag nila og pantay gubat. So amo ko ganang ipasabot, mataga-asemblea ang ipasabot nga kinahanglan di kita mamotor o kahoy. Kadtong mga kahoy nga atong tuklon nga katong dili managko kanang isugnod na to. Unsa naginhenay pud may og practice nga mananom og kahoy. Mga barangay official doon na may tree planting katuha sa usa ka tuig. Mga tanod na uban. Number 2. How often do you practice this policy? Para na ho, din nag-practice nga dili mamutol og dagkong kahoy nga bisag isugnod ra. Sa katupong uban nga gamiton sa ilang bayad so na nagipantayan nga kana rang aduna ray permit may makahimo pagputol. Kay doon naman tayo balaod nagidili ang pagkuha bisan unsa nga produkto gikan sa lasang nga way permit. Bisag magkuha ra ka nag gamay nga kahoy wa kay permit, bawal na siya. Pero ang atong ang isip kami bantay lasang among gitukutan na nga manguha og kahoy pagka sugnod ra katong mga gagmay. Dili gid pud ingon nga mangraha o ipamaligya, amo nang gipugngan. Kanang manguha kahoy nga rahaon sa ibaligya, amo na siyang gitrain nga amo nang ipugngan, amo nang ipasabot pati sa asemblea. Bisag di asemblea magkandak og AEC kanang mga tapok-tapok ra. Ning kung kini bawal na ni pagmuto ni makasya kahoy. Kay mo dagko na siya. Kadto ra katong botlon katong mga tolo, mga bangitlong, mga sugnuron ra. Number 3. Based on your observation, can you tell us how strong policy being implemented? Kana epektibo na unya. Kana ra ang uban. Di po tagabantay ng uban nga motor og kahoy na maka tolerate with hilag pamoto. Kaya di man tatanang panon nagbantay. Pero hawad doon ang ipatuman, nagdili ko dyan ang pagpamutol ka ng mga kahoy nga managko. Kaya mo na mag-protect sa itong mga lasang. Kaya mga kahoy nga sugnoron, mga itong giingon, katurang mga kahoy na dili managko. Katong mga tolo, banitlong, mo na siya gitugutan, na po din na ito putlon. Diya, di man lagi kita magkabantay ng uban kayo nguha mo po.
Saan naman na to. Anak ako magkapantay na humana na hurot na ana. Sugnod na. So sa di naman kaya na si Jangki. Panikamutan may ato kong bariyo asa mga tapok-tapok. Magpasabot ko nila na kay usap po na sa among mga report ng pandak ko kay isip. What is your advice to all the youth today, the importance of practicing this policy to preserve and conserve the environment to make the world sustainable and have a better place to live? Kami ka-advise ana nga kinahanglan gud nga kita mamutol o mananom o kahoy. Kami sa barangay official na doon nami replanting kaduha sa usa ka tuig. Karon mo sobra pa din kaduha kay mo replanting mo permi itong lungsod. Pero sa amo sa barangay kinahanglan gud may maka-replanting ni kaduha sa usa ka tuig. Kung kato po nang mandar sa uban nga kinahanglan po sila mananom. Kayo mananom sila kahoy dunay daghang masidling nga atong makuha sa diina sa kabalian. Makapangaw man dito, makapangadyo man ta. Nagdana gani ko dire katong gipatanom no sa mga purpose. Tanod, nagtanom nami. Sa oskilahan o diha sa atong kasada.